Mga kaibigan, mga kapwa mangingisda, isang masiglang pagbati mula sa inyong lingkod. Narito na naman tayo para sa isa na namang kapanapa na bik na pagtalakay sa ating paboritong libangan, ang pangingisda. Ngayong araw, sisilipin natin ang prognosis ng pain para sa isang napaka-interesanting linggo sa ating mga katubigan dito sa Pilipinas. Ang ating target na panahon ay mula Oktubre 6 hanggang Oktubre 12, 2025 taon. Ito ang linggo kung saan nagtatapos ang buwan ng kapunuan at unti-unting lumilipat sa pagliit ng buwan kasabay ng pabago-bagong lagay ng panahon na maaaring magdala ng mga sorpresa sa ating mga huli. Kaya't humanda kayo dahil mayroong akong ibabahagi na napakahalagang impormasyon at mga maliliit na sikreto na magagamit nyo para mapakinabangan ang bawat pagkakataon sa pangingisda. Bakit ko nasabing espesyal ang linggong ito? Dahil sa serye ng pag-ulan at pagbabago sa buwan na magbibigay ng kakaibang hamon at pagkakataon. Huwag kayong bibitaw dahil sa dulo ng video na ito, malalaman nyo kung kailan at paano nyo mahuhuli ang inyong pinapangarap na isda. Prognosis ng pain ayon sa mga uri ng isda at taktika. Kaibigan, tandaan, ang matagumpay na mangingisda ay ang nakakaunawa sa kanyang biktima. Ngayon, pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakaaktibong uri ng isda sa panahong ito at kung paano natin sila malilang. 1. Maya-maya, snapper. Ang maya-maya or snapper ay isa sa mga paborito nating target dito sa Pilipinas at aktibo sila halos buong taon. Sa linggong ito, lalo na sa mga araw na may bahagyang pag-ulan at hindi masyadong malakas ang hangin, ang maya-maya ay maaaring masigla. Saan hahanapin? Ang mga maya-maya ay karaniwang matatagpuan malapit sa mga istruktura sa ilalim ng dagat tulad ng mga korales, bato o mga lumubog na bagay. Sa lalim na mula 1 metro hanggang 60 metro. Sa panahon ng pag-ulan, maaari silang lumapit sa mga bibig ng ilog o estero kung saan umaagos ang sariwang tubig at nagdadala ng pagkain. Sa mga araw na maulan at maulap, mas magiging agresibo sila sa pangangain sa mga bahagi na may roroong kasalukuyang agos. Paano huhulihin? Para sa maya-maya, epektibo ang bottom fishing gamit ang handline or light tackle rod. Ang pinakamabisang pain ay hipon, alimasag, maliliit na isda tulad ng dilis or minsan squid. Gumamit din ng jigs o small lures na may kulay na nakakaakit. Sa mababaw na bahagi, maaari mong subukan ang casting ng soft plastics na kahawig ng hipon. Pagkatapos ng pag-ulan, subukang mangisda sa mga baybayin na mayroong mga sapa o ilog na dumadaloy sa dagat dahil dito nagtitipon ang mga maliliit na isda na kinakain ng maya-maya. 2. Lapu-lapu, grouper. Ang lapu-lapu or grouper ay isa pang coveted catch. Kilala sila sa kanilang lakas at masarap na laman. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig, ang lapu-lapu ay magiging aktibo, lalo na sa mga mas malalim na bahagi kung saan mas stable ang temperatura. Saan hahanapin? Mas gusto ng lapu-lapu ang mga batuhan, korales at mga lungga sa ilalim ng dagat. Makikita mo sila sa lalim na 10 metro hanggang 250 metro. Sa mga araw na maulap at bahagyang maulan, maaari silang lumabas sa kanilang mga pinagtataguan at maghanap ng pagkain sa mga gilid ng reef o sa mga bahagi kung saan mayroong matinding kasalukuyan. Sa panahon ng full moon, ang malakas na agos ay maaaring magtulak sa kanila na mas maging aktibo sa mga mas malalim na istruktura. Paano huhulihin? Deepwater jigging o bottom fishing ang mainam na paraan. Gumamit ng mabibigat na jigs o live bait tulad ng maliliit na isda o pugita. Ang mga jig na may kulay na berde, asul or pink ay madalas na epektibo. Siguraduhin na ang iyong kagamitan ay matibay
Dahil kilala ang lapu-lapu sa kanilang matinding laban, kung mangisda ka sa mga bahaging may kasalukuyang agos, siguraduhin na ang iyong pain ay makakaabot sa ilalim bago ito tuluyang maalis sa target area. True, bangus, milkfish. Ang bangus o milkfish ay ang pambansang isda ng Pilipinas at napakapopular para sa kanyang matamis na laman. Aktibo sila sa brackish at marine waters. Saan hahanapin? Makikita ang bangus sa mga bakawan, tabing dagat at mga fish pond. Sa mga araw na maulan, maaari silang magpakita ng kakaibang aktibidad, lalo na sa mga mabababaw na bahagi kung saan mas mayaman ang plankton na kanilang kinakain. Sa mga bibig ng ilog at estero na konektado sa dagat, maaari silang magparami at maghanap ng pagkain. Paano huhulihin? Ang bangus ay mahirap hulihin gamit ang pain. Mas karaniwan silang hinuhuli gamit ang net. Ngunit kung susubukan mong mangisda, maaari kang gumamit ng dough bait na gawa sa tinapay o rice bran o maliliit na artificial flies na kahawig ng plankton. Ang mga bangus ay mabilis lumangoy, kaya't kailangan ng mabilis na reaksyon. Subukang mangisda sa mga oras na bahagyang sumisikat ang araw pagkatapos ng ulan dahil dito sila mas nagpapakain sa ibabaw ng tubig. Tilapia. Ang tilapia ay isa sa mga pinakakaraniwang freshwater at brackish waterfish sa Pilipinas. Madaling makahanap ng tilapia sa halos lahat ng freshwater body. Saan hahanapin? Matatagpuan ang tilapia sa mga ilog, lawa, fish pond at mga sapa. Mas gusto nila ang mga mabababaw na bahagi na mayroong mga halamang tubig at putik na ilalim. Sa panahon ng pag-ulan, maaari silang lumapit sa mga gilid ng ilog o lawa kung saan mayroong umaagos na sariwang tubig. Paano huhulihin? Simpleng pamingwit, pole fishing, gamit ang float ang pinaka-epektibo. Ang pinakamabisang pain ay bulate, mais o tinapay. Sa mga araw na mainit, maaari silang pumunta sa mas malalim na bahagi. Subukang gumamit ng maliit na kawil at light line para mas epektibo. Sa mga fish pond, humanap ng mga lugar na mayroong feeding activity. Kapag umuulan, ang paglambot ng lupa sa tabi ng ilog ay maaaring maglabas ng mga insekto at bulate na nagiging dahilan upang lumapit ang tilapia para kumain. Analysis ng mga kondisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga salik na magdidikta sa ating pangingisda sa linggong ito. Ang pag-unawa sa kalikasan ay susi sa tagumpay. Panahon. Sa linggong ito, mula Oktubre 6 hanggang 12, inaasahan natin ang pabagong-bagong panahon dito sa Pilipinas. Ang Oktubre ay panahon ng transisyon mula sa tag-ulan patungo sa tag-araw, kaya't asahan ang mainit at mahalumigmig na klima. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 24 hanggang 31 degrees Celsius. Lunes, Oktubre 6. Inaasahan ng bahagyang pag-ulan sa araw at gabi na may 25% hanggang 35% na tsansa ng ulan. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 at 31 degrees Celsius. Ang ganitong lagay ng panahon ay maaaring maging maganda sa pangingisda dahil ang bahagyang ulan ay nagdadala ng pagkain sa tubig at nagtatago sa anino ng isda. Martes, Oktubre 7. Posibleng may kahalat-kalat na thunderstorm sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 65% na tsansa ng ulan. Ang temperatura ay nasa 26 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot ng pabagubagong presyon na maaaring maging dahilan upang ang isda ay maging maselan o magpunta sa mas malalim na bahagi. Miyerkules, Oktubre 8. Bahagyang pag-ulan sa araw at halos maulap sa gabi na may 35% na tsansa ng ulan. Ang temperatura ay nasa 25 hanggang 29 na degrees Celsius. Mas stable na panahon
kumpara sa Martes na maaaring magpabalik sa aktibidad ng isda. Huwebes, Oktubre 9, kalat-kalat na thunderstorm sa araw at maulap sa gabi na may 70% hanggang 45% na tsansa ng ulan. Temperatura, 25 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang malakas na pag-ulan at thunderstorm ay maaaring magpalubog sa isda. Biyernes, Oktubre 10, malakas na thunderstorm sa araw at maulap sa gabi na may 45% hanggang 40% na tsansa ng ulan. Temperatura, 25 hanggang 29 na degrees Celsius. Ito ang araw na maaaring maging mahirap ang pangingisda dahil sa tindi ng ulan at posibleng pagtaas ng tubig. Sabado, Oktubre 11, malakas na thunderstorm sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 50% hanggang 20% na tsansa ng ulan. Temperatura, 24 hanggang 29 na degrees Celsius. Katulad ng Biyernes, kailangang maging maingat. Linggo, Oktubre 2, bahagyang pag-ulan sa araw at malinaw na may kalat-kalat na ulap sa gabi na may 20% na tsansa ng ulan. Temperatura, 24 hanggang 29 na degrees Celsius. Ito ang araw na maaaring maging mas maganda ang pangingisda habang humuhupa ang panahon. Ang direksyon at lakas ng hangin ay hindi direktang naibigay sa prognosis. Ngunit sa pangkalahatan, ang malakas na hangin ay nagpapahirap sa pangingisda at nagpapalamig sa ibabaw ng tubig na maaaring magtulak sa isda na lumalim. Ang pabago-bagong presyo ng hangin na dulot ng mga thunderstorm ay karaniwang nangangahulugang kapritsoso ang isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas sa Oktubre ay napakainit na nasa average na 29 hanggang 30 degrees Celsius. Ito ay ideal para sa karamihan ng tropical fish. Sa ganitong init, ang mga isda ay aktibo at mabilis mag-metabolize, kaya't mas madalas silang kumain. Ngunit kung ang mababaw na tubig ay sobrang umiinit sa tanghali, maaaring lumalim ang isda para humanap ng mas malamig na bahagi. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis din sa paglaki ng plankton at algae na nagbibigay ng masaganang pagkain sa maliliit na isda na siyang nag-aakit sa mga mandaragit. Bahagi ng buwan, ang linggong ito ay magsisimula sa isang full moon at unti-unting lilipat sa waning gibbous phase. Lunes, Oktubre 6, full moon, hunter's moon, supermoon, harvest moon. Ito ay madalas na nangangahulugan ng mas mataas na tubig at malalakas na agos. Sinasabing ang full moon ay maganda sa pangingisda sa gabi dahil sa liwanag, ngunit maaaring maging erratic ang pain sa araw dahil sa pagbabago ng tides. Ang mga mangingisda ay madalas na nagsasabi na ang isda ay mas aktibo sa mga panahong ito. Martes, Oktubre 7 hanggang Linggo, Oktubre 12. Waning gibbous moon. Ang yugtong ito, lalo na ang mga araw pagkatapos ng full moon, ay karaniwang itinuturing na maganda para sa pangingisda. Habang lumiliit ang buwan, maaaring bumalik sa mas predictable na feeding patterns ang isda, lalo na sa umaga at gabi. Ang paghina ng ilaw ng buwan sa gabi ay maaaring magtulak sa isda na maging mas aktibo sa araw. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang Oktubre sa Pilipinas ay nagmamarka ng pagtatapos ng tag-ulan at ang simula ng mas tuyong panahon. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig, ang karamihan sa mga species ng isda ay magiging aktibo. Ang mga pelagic fish tulad ng tuna, mackerel at scad ay maaaring manatiling aktibo sa malalim na dagat. Ang mga reef fish tulad ng snapper at grouper
ay maghahanap ng pagkain sa kanilang mga tirahan. Ang mga freshwater at brackish water fish tulad ng tilapia at milkfish ay magiging aktibo, lalo na sa mga bahagi na may sapat na pagkain at oxygen. Ang mga serye ng pag-ulan sa linggong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pH level ng tubig at magdala ng sariwang pagkain na maaaring mag-trigger ng feeding frenzy sa ilang uri ng isda. Ngunit ang matinding thunderstorm ay maaaring magpabahala sa isda at maging dahilan upang maging kapritsoso sila. Prognosis ayon sa mga araw. Ngayon, sulyapan natin ang bawat araw ng linggo na ito at tingnan kung ano ang inihahanda ng kalikasan para sa atin. Lunes, Oktubre 6. Ang araw na ito ay magsisimula sa full moon, kasabay ng bahagyang pag-ulan sa araw at gabi. Ang pain ay maaaring maging mahusay hanggang katamtaman. Dahil sa full moon, asahan ng malalakas na agos na maaaring magpataas ng aktibidad ng mga mandaragit. Maganda ang tsansa para sa maya-maya at lapu-lapu, lalo na sa mga gilid ng reef. Kung umuulan ng bahagya, subukan sa mga bibig ng ilog. Martes, Oktubre 7. Magpapatuloy ang bahagi ng full moon, ngunit inaasahan ang kalat-kalat na thunderstorm sa araw. Ang pain ay maaaring maging katamtaman hanggang kapritsoso. Ang pabago-bagong presyo na dulot ng thunderstorm ay maaaring magpalubog sa isda o maging sanhi ng kanilang pagiging maselan. Mas mainam na maging maingat sa pagpili ng oras ng pangingisda. Mas mabuti sa maagang umaga bago dumating ang bagyo. Miyerkules, Oktubre 8. Ang buwan ay nasa yugto na ng waning gibus. Bahagyang pag-ulan sa araw, halos maulap sa gabi. Ang pain ay maaaring maging katamtaman hanggang maganda. Habang nagiging stable ang panahon pagkatapos ng thunderstorm, ang isda ay maaaring bumalik sa normal na feeding pattern. Maghanap sa mga bahagi na mayroong matinding agos o sa mga lugar na mayroong maraming pagkain. Huwebes, Oktubre 9. Kalat-kalat na thunderstorm sa araw. Ang pain ay maaaring maging mahina hanggang kapritsoso. Muli, ang mga thunderstorm ay magdudulot ng pagbabago sa presyon at temperatura. Mas mainam na targetin ang mga oras bago o pagkatapos ng ulan at isaalang-alang ang pangingisda sa mas malalim na bahagi kung saan mas stable ang mga kondisyon. Biyernes, Oktubre 10. Malakas na thunderstorm sa araw. Ang pain ay maaaring praktikal na wala o napakahina, poor. Dahil sa tindi ng ulan at posibleng malakas na hangin, hindi ito ideal na araw para mangisda. Ang mga isda ay malamang na magtago at maging hindi aktibo. Manatili sa kaligtasan at iwasan ang pangingisda. Sabado, Oktubre 11. Malakas na thunderstorm sa araw, bahagyang pag-ulan sa gabi. Ang pain ay maaaring napakahina hanggang katamtaman. Habang humuhupa ang bagyo sa gabi, maaaring magsimulang maging aktibo ang ilang isda, ngunit sa pangkalahatan ay magiging mahirap pa rin ang pangingisda. Kung mangangahas kayong lumabas, maging handa sa maselan na isda at sa pagbabago ng panahon. Linggo, Oktubre 12. Bahagyang pag-ulan sa araw at malinaw na may kalat-kalat na ulap sa gabi. Ang pain ay maaaring maging maganda hanggang mahusay. Ito ang magandang araw para bumawi pagkatapos ng ilang araw ng bagyo. Habang bumabalik sa normal ang panahon, ang isda ay magiging mas aktibo at mas handang kumain. Targetin ang mga freshwater species sa umaga at mga marine species sa hapon. Pagtatapos. Kaya't mga kaibigan, ganyan ang ating prognosis para sa linggong ito mula Oktubre 6 hanggang Oktubre 12, 2025 taon. May mga hamon man tayo sa panahon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang bawat araw ay may dalang bagong pagkakataon
at ang pag-unawa sa kalikasan ang ating pinakamalaking katuwang. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagtalakay ngayong araw at magamit ninyo ang mga tips na ito para magkaroon ng masaganang huli sa lahat ng inyong pangingisda. Tandaan, ni isang buntot, ni isang kaliskis. Maging ligtas kayo palagi at laging irespeto ang ating kalikasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-iwan ng like, at syempre, mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ano ang inyong plano sa pangingisda sa linggong ito? Mayroon ba kayong mga sariling obserbasyon na gusto ninyong ibahagi? Magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat at mabuhay ang mga mangingisda!